bagong series patungkol po sa paglago. It is about growing in the Spirit. So, tayo po kasi, no, tayo po mananampalataya, ay may dalawa na po tayong gumagalaw na kalikasan. Ang una po yung physical nature natin. Ito, yung likas natin na pagkatao, katawan. At kasi po tayo ay naugnay ulit, nagkaroon po tayo ng connection sa Diyos, which is the Spirit. Ang Diyos kasi natin ay Spiritu. Sabi nga natin, ang Diyos ay Spiritu. So, meron tayong spiritual connection. So, merong spiritual na hindi nakikita, hindi mo nahawakan, pero there's a spiritual connection sa Diyos. So, kung paano tayo ito physically lumalago, kailangan din po yung ating spiritual na kalikasan ay lumago. Para po, habang nag-uugat kay Kristo, natatamasa natin yung spiritual na pagpapala. Mas nagiging malinaw, mas nakaka-access tayo kasi we are growing in the Spirit. Kaya yung pong spiritual natin, pinapalakas. So, hindi lang po tayo dapat ito pinalalakas, pinatitibay, pinalulusob ang physical na katawan. Kaakibat po nyo to ang spiritual na buhay. Maari po tayong ganito, katawan natin, kagaya po ni Pastor, ang laki. Pero, pwedeng pag tinignan yung spiritual natin, kung merong spiritual x-ray, ang payat pala malnourished, patpatin. Maaring ang ganda-ganda ng kutis mo, banat na banat. No? Ano pa, talagang glass skin pa ang mukha. No? Pero pagdating sa spiritual, kulo-kulubot. Parang ampalaya. Nakukuha? So, kaya po this May, we are trying to dig in about growing in the Spirit. So, minsan kasi, hindi ka naman talaga pagod sa ginagawa mo. Sa totoo lang, minsan alam nyo, minsan po, hindi naman talaga nakakapagod yung ginagawa natin. Pero feeling mo, pagod na pagod ka. Nakuha nyo po ako? Kasi po, napapagod po tayo kasi para kasi pong wala pong nakaririnig. Wala ka pong narinig na tapik o yung bulong na kaya mo yan. Nakuha nyo ako? Di ba yung parang wala man lang kasi pag lagi mong ginagawa, lagi ka naglalaba, lagi ka nagluluto, namamlansya, talagang mapapagod ka, tapos wala ka ba nang naririnig sa bahay ninyo na encouragement, kundi puro reklamo pa. Mapagganto naman yung pag-a-plancha mo dito. Bakit naman nagkaroon to ng ganito? Ba't ganito luto mo ba? Kaya doon mo na sabi, pambira, pagod na nga ako, reklamo. Naintindihan niyo ako? Are we getting the point now? So, kaya po, what if lang naman. What if, ikaw pala ang sagot ng Diyos para palakasin natin ang ibang tao? What if, halimbawa lang, kung mali mo, baka ikaw ang sagot ng Diyos para yung ibang naghahanap ng encouragement. Yung mapalakas ang loob. Yung ma-cheer up mo lang para sila ay makapagpatuloy. Maaring hindi po kayo katulad ni Pastor. Maaring hindi naman po kayo sikat. O parang sino ba ako para magsabi sa kanya. Minsan ganun tayo, di ba? Ba't pa ako kakala na ako lang naman to. Di ba? Yes. Pero hindi man ikaw pastor, hindi ka man sikat. Ikaw pala ay encourager. So today, we look into a man named Barnabas. Ano daw pangalan? Ano po pangalan? Hindi po Barabas. Nakarinig po ko Barabas. Sabi nga po natin, Barnabas. Yan, Barnabas. So, yan, pang pangalan niya. Barnabas. Hindi po Barnabas. Yan, very good. So, Barnabas. Para tama ang pronunciation. So, Barnabas
ang ating pong, siya po ay apostol, no? Ay sorry, hindi po siya apostol kagaya ni Pedro. Hindi rin po siya theologian kagaya ni Pablo. Pero grabe po yung naging dating niya nung kanyang buhay. No? Kaya po, ang ating pong title, Barnabas, Be the Encourager. Yan po ang ating title, no? Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa Gawa 11:22 hanggang 24. So, pwede po ba tayo lahat ay tumayo habang sumasabay po kayo sa pagbasa, no? Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso. Turuan mo kaming maging encourager tulad ni Barnabas. Punuin mo kami na yung Espiritu. In Jesus' name, Amen. Sige po, makakaupo po tayo sa presensya ng Diyos. So, ang konteksto, ayan, para magkaroon tayo ng background o ano ba itong pinag-aaralan natin, no? So, binan muna natin yung pagkakilanlan ng identity ay ng Israel. So meron kasing Israel's identity. And until now po, okay, ulitin ko hindi po nawala to. Even up to this point in time, ito pa rin po ang identity ng Israel. Hindi po to nabura. At mananatili po to hanggang habang buhay. Maging sa langit, taglay nila ito. Sila po ay piniling bayan ng Diyos. They are the chosen nation. Until po ngayon, kahit hindi sila kumikilala kay Jesus, kahit hindi sila umaayon sa pananampalataya kay Kristo Jesus, nananatili pa rin silang piniling bayan ng Diyos. Kaya ang Panginoon, Diyos, ay gumagalaw sa bayan ng Israel. Kahit po hanggang katapusan ng mundo, pananatiliin silang ligtas ng Panginoon. Bukod po talaga silang pinagpala. Naintindihan po ba natin? Amen. They're a chosen nation. Pero, hindi po sila exclusive. Hindi sa kanila lang. Pwedeng ganon ang Diyos. So yung plano ng Diyos na yon, sila ang pinagsimulan, sila ang, nakita pa ba natin? Pero hindi sila lang. Okay, tingnan natin yan. So ang Israel, tingnan natin sa Genesis chapter 12 po, merong kasunduan si Abraham at ang Diyos. Kaya tinawag si Abraham mula sa Chaldea, tama? Sila'y tinawag upang ng Panginoon para pagsimulan ng lahi. Nakukuha po ba ako? Naintindihan po ba natin? So, sabi ng Diyos, pagpapalain ko ang lahi mo. Pararamihin ko kasing dami ng buhangin sa dagat, kasing dami ng bituin sa langit. At sa kanila ang Panginoon. So, over time, hanggang sa lumipas po panahon, ito po ay naging mindset na, kaisipan na ng mga Israelita. Okay? Ang naging tanaw na nila, naging perspective nila, kami lang ang bayan ng Diyos. Okay? So, naging para sa kanila, exclusive lang sila. Okay? Kaya noong panahon ni Jesus Christ, malakas po yung division, nababasa niyo pag nagbabasa kayo ng Bagong Tipan.
ang lakas ng pagkakahati ng Hudyo at Hintil. Nakikita niyo yun. Mababasa niyo yun. Very significant ang difference. Ini-establish ng Hudyo na yung kanilang exclusive right in the spiritual realm. Nakuha niyo pa ha? Kaya hindi sila humahalo sa Gentiles, hindi sila pwedeng, kasi sa kanila, pag sila ay nakiisa doon, parang nabahiran na yung kanilang exclusivity ng pagkahudyo. Naintindihan natin? So, ganun po siya. Kaya po, pag sinabi nilang Gentiles, hindi kasama sa lahi ng Hudyo. Yun na po ibig sabihin nun. So, any nation are Gentiles. Hintil lahat. Pag hindi ka Hudyo, automatic, hintil. Para sa kanila, pag hintil, hindi malinis. Kasi sila lang po during the time, during their time, Hudyo lang po ang nagpapatuli. And that is a significant or symbol ng pagiging malinis. So the rest of the nation, uncircumcised. Naintindihan po ba natin? Sa kanila, pag nagpatuli na sila, lumipat na sila sa pagiging Hudyo. Klaro, Recto? Yes. Divisoria po tayo. Okay? So, kaya po, pagkatapos po ng resurrection, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo, yung pong mission niya, ang mission po kasi ni Jesus, kaya po siya narito sa lupa, ang bawat isa ay mailigtas, mapabilang doon sa pangako na yun ng Diyos. Kaya dahil lamang po kay Kristo, naidugtong ang mga mananampalatayang hintil kagaya natin doon sa pagpapalang tinatamo ng Israel. Nakuha? Yes. Naintindihan natin. Amen. Kaya po, kaya sabi ng Panginoon, sinabi niya sa mga alagad niya, bago umakyat, sabi niya, gawin ninyong mga alagad ko ang bawat bansa. Ang lahat ng, pag sinabi pong bansa, hindi po yan yung Philippines, Japan, hindi po yon. People's group o grupo ng mga tao. So, sisimplihan natin yon. Yung ibig pong sabihin po talaga nun, gawing lahat, gawing alagad, ang bawat tao, bawat klase ng tao. Bawat klase ng tao. Bawat estado ng tao. Kailangan, yun po ang misyon na iniwan niya sa mga alagad sa lahat ng mga sumusunod sa kanya. We got irrigate na, kukuha na po natin. Pero, ang church, nung panahon po ng, doon po sa aklat ng mga gawa, doon kasi nagsimula yung church. Diba? Naging hesitant sila. Kasi Hudyo sila lahat eh. Mindset nila, Hudyo. So, nandun pa rin, naiiwan na, alam yun, magiging parang nagdadalawang isip sila, kasi nga, andun sila sa kaisipan na kapag pumunta sila sa Gentiles, there will be unclean. Pero ang utos ng Diyos, gawing lahat alagad. Wah? Naiintindihan? Yes. Kaya nakapokus pa rin po ang mga Hudyo sa kapwa nila Hudyo. Kaya sila nag-share, nag-PPCS within their community lang. Basta tayo na lang muna. Basta dito lang muna tayo. Okay? Naging exclusive na naman sila. Nakukuha po ba natin? Kaya po, nagkaroon po ng persecution. Ano yung persecution? Pag-uusig. Kasi nga, dahil
yung mga Hudyo na to na radikal, ayaw nilang kumalat yung kaligtasan na tinuturo ni Hesukristo. So ayaw nilang dumami ang tagasunod ni Kristo. Kaya nagkaroon po ng pag-uusig. So lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga alagad ng Panginoon, pine-persecute sila, inuusig sila. Ano pong nangyari? Kaya po dito sa panahon na to, si Stephen, o si Esteban, no? Siya po ay binato hanggang sa mamatay. Ang nagpapatay sa kanya, si Saul. Okay? Pinapatay sa pamamagitan ng bato. Okay? So, siya po ay unang martir. Okay? Nagets natin? Naging unang martir ng pananampalataya. Kaya po, ang maraming tao, dahil nung mamatay si Stephen, nagsikalat sila. Umalis sila sa bayan ng Hudyo at lumipat po sila sa karatig bansa. Parang kumbaga, alam mo yun, nagpa-asailub. Pumunta sila doon, nagtago, naglikasan sila. O, naintindihan. So, nagsikalat. Ang akala po ng kaaway natin, si Satanas, wala na. Nagsikalat na. Game over na. Hindi na mapapakalat ang mabuting balita. Pero kay God, ito pala ay expansion plan. Okay? Naintindihan natin? Yung pala yung na-activate yung plano ng Diyos sa kanila kasi utos sa kanila sa Gawa 1:8, no? Dadalhin nila ang kaligtasan sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya po, ito po nangyari. Bigyan ko po kayo ng Kaya po, ang isa po sa napuntahan ng mga mananampalataya ay yung pong Antioquia o yung Antioch. Okay. So, ito pong Antioquia, ito po ay Gentile city. Okay? Malaking syudad pero hindi Hudyo. Marami po sa mananampalataya doon napunta. Lalo yung mga mayroong mga negosyanteng Hudyo. Kasi cosmopolitan to eh. Highly urbanized city. Okay? So, nandito yung sentro to ng kalakalan, negosyo. Kaya yung mga medyo may kaya, alam mo yung mga traders, napunta dito nagsitago. Nagigets? Kaya dito, sa city na to, tinawag ang mga mananampalataya. Dito unang tinawag ang mananampalataya na Christian. Dati ang tawag, the way, ang daan. Hindi po dating daan ha. Ang daan, wala po dati. Ang daan, okay? Hindi po dating daan, hindi po. Tingnan niyo po nakalagay doon, the way. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Kaya natawag sila nung una na the way. Ang daan, hindi po ang dating daan. Iba po yun, sa lumang tipan po yun. Nagigets po ba natin? So ngayon po, dahil dito yung mga naging, iba na ang pangalan, iba na ang tawag, naging tawag ay Christian o Kristiyano. Naintindihan? Malinaw po. Yes. Dito tayo unang natawag na Christian. Naiintindihan? Yes. So gusto ko pa maintindihan natin lahat eh. So dito po sa Antioquia, mix ang culture. May mga Hudyo at mga Hintil. Okay? Kaya po dito, nagkaroon ng unang church na mix ng Gentiles at Jews. Yes. Naintindihan natin? Amen. Yes. Kaya po, dito po yung mga Gentiles, unang nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya dito po nagsimula yung global mission
So yung kaya si Pablo, nagkaroon ng mga mission yan. First, second, and third mission trips para kumalat. Naintindihan po ba natin? Naintindihan na. Yes. Kaya po hanggang ngayon, napunta sa Pilipinas at napunta sa lugar natin ang mabuting balita. Kaya yung church po natin nag-originate po dito. Are you getting the point? Yes. Naiintindihan natin. Nasusundan po natin. Okay. Na-enjoy niyo po ba? Yes. Ay, salamat. So alam nyo, minsan nakala po kasi natin, Lord, bakit napakagulo? No. Lord, bakit napunta ako dito? Pero hindi po natin alam, may ginagawa pala si Lord sa likod ng eksena. Bibigyan ko kayo ng, ito po kasi, habang inaaral ko to, kitang-kita ko po ang sarili namin ni G dito. Naintindihan niyo ako? Amen. Kasi nga po, bago po tayo magkakilala, no? Bago 2019 o 2018 kasi kakasal kami. So, ang isa po sa requirement ng manugang ng biyenan ko, Anthony, saan kayo titira ni G pag kayo ay kinasal? Ito ang mga requirements ng bayo ko. Ayaw nila na basta lang bahay. Gusto nila maayos, na tirahan, disente, safe. Kasi mahal po nila si G. Sobrang kilala nila, kailangan nila protektahan ng kapatid nila. Ayaw nila ng basta may matirahan lang. Matindi po. Ang challenge sa akin. Naintindihan natin? Matindi yung challenge. Okay lang daw umupa, pero dapat disente. Hindi basta lang, basta mahal natin, ayaw nila. Kailangan may internet, may telepono. Totoo to. Kaya po, bago kami kinasal ni G, saan-saan kami napunta maghanap ng matitirhan. Ang dami naming napuntahan. Ang dami talaga, sa totoo lang. Ang dami namin pwedeng, yung dami namin kinonsider. Pero dito kami dinala ng Panginoon. Sa lahat na pinuntahan namin, ito po ang pinakapangit. Totoo! Alam nyo naman ang itsura niyan. Sa totoo lang, mukhang haunted house. Walang makakagustong tumira. Nakuha niya? Wala. Pero alam nyo, nung nakita namin yung bahay, nagkaroon kami ng kapayapaan. Naiintindihan nyo ibig sabihin. Yes. Sabi namin ni G, huwag dito na tayo. Sabi kong ganon, huwag eto na. Alam mo G, pag inayos natin yan, maganda yan. Pag dito sa Taytay, napakamura lang ng mga gamit, mga manggagawa, very accessible, madali lang. Basta may pondo tayo, madali yan. Tama ba? 3 o 3 na po Kuya Ogie. Madali din sa Taytay. Kasi dito Taytay talaga eh. Tama, nagigets mo ba natin? Kaya pag yan inayos, G, naku, napakaganda niyan. Maiiba yan. Naiintindihan niyo po. Naiintindihan niyo po, nakukonect niyo po ibig sabihin. Kaya po, hindi namin alam, may ginagawa na pala si Lord. Mayroon siyang mataas na dahilan bakit dito kami dinala. Naiintindihan po ba natin? Kaya po, hindi tumigil ang mabuting balita ng Diyos. Pumakalat po pala ito. Di ba? Napansin po natin, no? Sorry pala. Hindi ko pala nailagay. Yan, wala. Anyway, so nakita po natin, nagkahiwa-hiwalay sila. Naiintindihan po ba natin?
sabi po doon sa sorry po, balikan natin yung text. Ito pala yon. Yan. Di ba, pagdating dyan, pinaghiwa-hiwalay sila, nagsikalat po sila. Hindi planado, okay? Ipinangaral. So they still obeyed. Di ba, sabi ng Panginoon, ikalat. Naintindihan po ba natin? At sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Nagigets po ba natin? So, tingnan natin ang point 1. So, God is always at work. Naintindihan po ba natin? Okay, naintindihan? Yes. So, even po beyond your comfort zone, no? Yung, alam mo yung minsan yung, ano na tayo, di ba? Komportable na tayo dito. Tingnan po natin sa Gawa 11, 19 hanggang 21. May mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig, nagsimula noong patayin si Esteban na nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia. Ipinangaral nila ang ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang mga taga-Cyprus at mga Cyrene na pagdating sa Antioquia ay ipinangaral din sa mga Griego ang magandang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. So may mga Hudyo na dating nakatira doon, naiintindihan po ba natin, kasama nila. Kaya nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at sumunod sa Panginoong Hesus. Ano po yung katotohanan makita natin dito? Ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng gulo. Di ba nasa gitna sila ng kaguluhan, pine-persecute sila doon sa Judea, nandoon kasi sila sa Judea. Yung, di ba, yung pinaka-city ng mga Hudyo. Pine-persecute sila. Sa gitna ng matinding kaguluhan ito, kumikilos ang Diyos. Kahit po sa lugar na hindi mo inaasahan, kagaya po namin ni G, ito pong lugar na to, hindi namin inaasahan. Ang gusto lang namin magkaroon ng bahay. Tapos habang po ginagawa namin yung bahay, sabi namin dalawang mag-asawa, sabi sa isa. Siyempre nandun po kasi kami sa Timog, doon kami nag-church. At doon po talaga, ang plano namin, mag-commit, mag-dalawa. At doon po talaga kami, nagsabi na po kami, doon po talaga kami mag-serve. So, sabi namin, sige, pag nagawa ang bahay, gagawin natin siyang open sa mga kapitbahay na nangangailangan ng comfort, mga payo. So, magiging bukas kami para sa mga kapitbahay na nangangailangan. O at least, meron kaming gagawing misyon. Ganun lang ang plano namin. So, little did we know, may mga grupo pala dito na uhaw sa salita ng Diyos. Meron pala mga taong naghahanap ng pag-asa kay Kristo Jesus. May mga tao palang inihanda ang Diyos para marinig ang katugunan ng kanilang panalangin upang sila makalaya sa kanilang pinagkakahirapang buhay. Naintindihan niyo po ba kayo? Mas malalim, mas malawak ang plano ng Diyos kaysa sa amin. Kaya makita natin dito, ito pong konteksto dito. So, di ba, from the beginning, ang plano po ng Diyos ay hindi lamang po para sa Israel. Kundi, ang promise niya po kay Abraham ay, sabi po sa Genesis chapter 12, verse 3, isasummarize na lang natin. Sa pamamagitan mo, Abraham, pagpapalain ang lahat ng bansa. Yung bansa, nilinaw ko na, hindi po yan yung basta bansa lang, no? Bawat grupo ng tao. Ang gusto ng Diyos, makatanggap ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham. That is God's plan. So noon pa, nasa plano ka na ng Diyos. Noon pa man, nasa isip ka
na ng Diyos. At yung kapitbahay mo, at yung kaaway mo, at yung may utang sa'yo, at yung mga nanlilibak sa'yo, nasa isip yan ng Diyos. Amen. Plano rin ng Diyos, abutin sila. Naintindihan? So, kaya po mga kapatid, no? Pero, along the way, ang Israel, naging inward focus. Naging narrow ang kanilang mindset. Committed. Hindi sila naging committed sa plano ng Diyos, kundi committed ang kanilang isip. Naintindihan natin. Iba ang committed sa committed. Are we getting the point? Kaya po, naging mindset nila, kami lang ang chosen. Now, then comes the persecution after Stephen. Di ba? Nagkaroon ng pag-uusig. Kaya po, yung eto na po yung naging turning point. Kaya may napunta ng Antioquia. Klaro? Kaya po, ito yung first multicultural na first time po ang Gentiles actively, yung mga hintil, talagang puspusang nakikinig ng salita ng Diyos. Dito po nagkaroon ng global mission. Kaya alam mo, minsan, akala po natin, nagkaagulo na. Kala natin, ba't ba dito kami napunta? Madami-dami, no? Kaya po, tingnan po natin yung text, no? Nagkahiwa-hiwalay, tanda natin, hindi po siya planado. Persecution scattered them. Ang nagpakalat sa kanila, yung persecution. Ayaw ninyong umalis? Si God, gumawa ng paraan para maalis. Katulad namin ni G, ayaw namin umalis. Gusto lang namin, QC lang ang isipan namin. Pinadpad kami sa Palmera 3, 0909 St. Mary. Klaro? Ang tindi ni God. At napansin ninyo, ipinangaral nila. So dahil nandun na sila, ipinangaral. Kaya since nandito na kami, ipinangaral. Nakuha? Naiintindihan? At sumaka nila ang Panginoon. Kaya mga kapatid, di ba? Naiintindihan niyo ako? So hindi po nagkataon kung bakit yan ang kaibigan mo. Hindi nagkataon bakit yan ang kasama mo. Hindi nagkataon yan na naging kapitbahay mo. Hindi nagkataon na nagkakilala kayo. Ang kailangan mo lang, ipangaral, i-share si Jesus. At sasayo ang Panginoon at mangyayari ang kalooban ng Diyos. Are we getting the point now? So kahit hindi po perfect ang situation, present pa rin si God. Para pong relocation, kagaya na, di ba? Pag kayo na-relocate, halimbawa, dahil nagkaroon ng bagyo, ayaw mong umalis dito. Ba tayo aalis pa? Dito na lahat ng natin. Kailangan natin ilipat. Pero pagdating po natin sa lugar, doon mo lang makikita yung opportunity. Doon pala yung calling mo. Like us, G. Dito pala yung tawag namin mag-asawa. Amen. Kaya po, God often moves you physically to move others spiritually. Ano ibig sabihin?
ang Diyos, dahil kahit ayaw mo umalis, aalisin ka dyan. Gagawa ang Diyos na paraan para maialis ka dyan. Para yung spiritual na plano ng Diyos sa mga tao, ikaw ang gagamitin. Ang tanong, nasan ka ngayon na hindi mo gusto? Trabaho? Yung family situation? O yung ministry assignment sa'yo na binigay ni pastor? What if? Hindi aksidente yan. Assignment yan ni Lord. Minsan sinasabi natin, Lord, babalik na ako sa dati. Ayoko na. Si Lord, anak, upgrade yan. Hindi to downgrade. Minsan kasi, di ba, meron tayong mga kinasanayan, meron tayong mga kabisado na natin ng sitwasyon natin, kaya-kaya, tapos inalis tayo sa Diyos na gano'n. Tapos sabi, Lord, buti pa, balik na lang ako doon. Pero di mo alam, hindi downgrade yun. Hindi binaba ng Diyos ang sitwasyon mo. Upgrade pala. At nung narinig mo, nung narinig ito ng church sa Jerusalem, hindi nila po kinontrol. Hindi nila kinwestiyon. Nagpadala sila ng tamang tao. Okay? Hindi po isang kritiko, hindi isang nagja-judge, kundi isang encourager. Si Barnabas. Katin natin yung point 2. A spirit-filled person sees God's grace. Kapag po tayo, ang tao, sabi ko sa inyo, di ba, may spiritual tayong pamumuhay, tama? Kapag puspos tayo ng espiritu, pag hindi ito ang gumana sa atin, kundi yung espiritu ng Diyos, ang makikita mo, biyaya. Ang makikita mo, kabutihan ng Diyos. Ang makikita mo, pagkakataon ng Diyos. Hindi lang basta yung pagkakaiba, yung differences. Siyempre, lalo na pag tayo po yung humahayo, di ba? Ano ba yan? Anong klaseng mga tao? At tayo naman, ito pa yung mga abutin natin. Mga ano naman. Pero kapag puspos tayo ng Espiritu, makita mo man ang kanilang mga kakulangan sa buhay, maling pag-iisip, maling pag-uugali, ang makikita mo, ang kabutihan ng Diyos na gumagawa sa kanila. Ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanila. Naiintindihan po ba natin? Yes. Tingnan po yung pong Gawa 11:23. Nang dumating siya roon na makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat ng manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Kaya makita natin dito, kung puspos ka ng Espiritu Santo, makikita mo yung gawa ng Diyos kahit iba ang inaasahan mong sa buhay niya. Parang dapat, tinuro ko na sa kanya, mag-pray, ba't hanggang ngayon, di pa matutong mag-pray ito. Tinuruan ko na nga mag-ano, SOAP, hindi pa mo ako. Naiintindihan po ba natin? So kahit hindi mo nakikita yung inaasahan mo, ang nakikita mo, yung ginagawa ng Diyos. Kaya nagkakaroon ka ng pag-asa, nagkakaroon ka ng motibasyon na alam mo, kahit hindi pa na natututunan yan, sige lang, ang mahalaga, gumagawa ang Diyos sa buhay nila. Yes. Kaya po tandaan natin, si Barnabas ay isa pong Hudyo. Lumaki siya sa kultura ng Israel na may malinaw na hangganan ang Hudyo at mga Hintil. So sa kanila, it's a clean versus unclean. May malinaw po na distinction sa kanya.
So ang Hudyo malinis, ang Hintil hindi malinis. So tinatanggap nila yung pong pinapayagan at kasali po pa sa tipan yung mga paghudyo. Kapag naman po Hintil, ay hindi po. So yung Jews versus Gentiles, no? So yung Jews pinili at banal, ang Hintil, hindi Hudyo, walang bahagi sa pangako ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, gumawa ang Diyos kay Barnabas bilang isang tulay, hindi bilang hadlang. Naintindihan po ba natin ito? So sa isip ng karamihan noon, no? Hindi ka bilang ang mga Hintil sa plano ng Diyos. Tayo, kagaya natin. Pero sa Acts, pag binasa niyo po yung gawa G hanggang 11, nagkaroon po ng revelation si Peter. Si Pedro, nagkaroon siya ng vision o panaginip ng isang kumot na nakatali yung bawat dulo. Tapos nandun sa laman noon ay mga hayop na malinis at hindi malilinis sa mata ng Hudyo. Magkakasama. Naintindihan po ba natin? Are we getting? Naintindihan po ba natin? So, yun po siya. So, nagkaroon po ng revelation. Nagkapahayagan ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Pedro, ang nilinis ng Diyos ay huwag nang ituring na marumi. Diyos sa vision na yun, nagpahayagan pa rin sa kanila na pag tinuring ng Diyos na malinis, kasi pinapakain siya. Sabi ng Diyos sa kay Pedro, kainin mo. Sabi ni Pedro, hindi po ako kakain yan kasi yan po ay marumi. Ang sabi ng Diyos, dumudumi ang tao hindi sa kinakain, kundi sa mga bagay na lumalabas sa kanyang mga bibig. So wala ang karumihan na hindi dun sa anumang bagay na kinakain o tinatamasa, kundi nasa puso. Kaya po, parang sabi ng Diyos sa kanya, ito mga Hintil na to, hindi mo dapat tinuturing na marumi. Na hindi sila saklaw ng biyaya ng Diyos. Naintindihan natin? Are we getting the point? Kaya po, nagkaroon po ng malaking pagbabago. Ang tawag natin doon, paradigm shift. Sabi nga natin, paradigm shift. Ano ibig sabihin paradigm? Ito yung kaisipan. Diba? Para sa atin, basta mga binabuo nating kaisipan na naging totoo sa atin. Na pag sinabing shift, magbabago. Paglipat. Okay? So, para sa kanila, yung exclusive faith, Israel lang. So, yung pananampalatayang ito, limitado lang sa mga Hudyo. Kundi, ngayon, dahil binago na ang puso ng mga mananampalataya kagaya ni Barnabas, si Pedro, kaya po nagkaroon ng puso sila na mas malaki kesa sa mga ginawa nilang borderline. Amen? So, nagkaroon po ng inclusive mission. So, lahat ng bansa, lahat ng grupo ng tao ay bahagi na ng plano at pangako ng Diyos. Amen. So, faith becomes open to everyone. Binago na yung kaisipan ng Israel na hindi lang sa inyo tatagos ang kaligtasan at pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya po si Barnabas, no? Si Pablo, natandaan natin, no? Siya po ay isang manguusig. At nakatagpo niya ang Panginoon sa daan ng Damasco. Binago siya. Dati ang tingin nila kay Pablo ay kalaban. So siya po ay taga-usig. So ngayon naging tagasunod na ni Kristo. So lahat ng mga tao, parang ganito sa atin, pumasok dito si church si Pablo. Tapos, nagtingin ang lahat. Tapos, pagkatapos ng service, lumapit lahat.
kay Pastor. Pastor, di ba kalaban natin? Hindi natin maiiwasan. Kasi ganun talaga. Pero alam siya na ginawa ni Barnabas. Siya ang nag-vouch kay Saul na siya nga ay tunay ng mananampalataya. Siya ang nag-ugnay. Sabi niya, siya ang nagpatotoo. Huwag niyo nang katakutan si Saul. Siya ay tunay ng mananampalataya. Kaya po siya ay pinayagan na maging tagapangaral ng Diyos. Naiintindihan po ba natin? Kaya si Barnabas ang nagbigay ng, even sa time po na kasama niya si Pablo sa misyon, siya ang nagbigay ng lakas ng loob. At ito pang pinaka-best kay Barnabas. Ano yung ginawa niya? Dahil mayaman to si Barnabas, trader siya, kahit di mo napunta ng Antioch. Meron siyang lupain. Ibinenta niya yung lupain at lahat na napagbentahan, i-donate sa gawain ng Diyos. Wala nag-amen. Parang natakot kayo, baka paibenta ko sa inyo yung mga ari-arian mo. Naintindihan natin, ganun siya. Ganun siya kagaling na encourager, no? Kaya po siya, makita natin dito, no? Na, yun. So, makita po natin yung insight dito, hindi siya nag-focus dun sa differences. Nakafocus siya doon sa biyaya ng Diyos. May Kristiyano po ngayon, mabilis makakita ng mali kaysa sa galaw ni Lord. Bakit ganun yung worship doon, Pastor? Bakit ganun mga suot nila, Pastor? Totoo, hindi na po dito. Marami po lalo sa malaking church. Lalo sa mga traditional church. Lalo yung mga matatagal ng church. Doon po, mayroong mga doon pa. At ganun worship leader, para man nakapantalan ka. Di ba dapat nakabistita? Nagpupuri sa Panginoon, nasa harapan pa naman. So, ganun po sila, no? Marami pong ganyang Kristiyano, no? Pero nakalimutan, ang alin, may ginagawa si Lord sa puso nila. Naintindihan? Kaya po, mga kapatid, ang tanong po, ikaw ba ay grace seer or fault finder? May dalawa po kasing klase sa loob ng church. Yung grace seer o fault finder. Okay. Kapag po tayo ay fault finder, laging may comment. Laging may critic. Nakatingin sa mga mali. Ang focus, problems. Ang resulta, discouragement. Kaya nagkakaroon ng discouragement, nagkakaroon ng pagkakahati-hati, at nagkakaroon ng nawawala ang pagkakaisa. Dapat unity tayo. Okay? So, meron naman pong faith builder. Ang faith builder, si Barnabas. Nakikita yung biyaya, nakikita yung potensyal, nakikita yung galaw ng Diyos. Nakapokus dun sa mga possibilities, yung pwede mangyari. Yes. Ang resulta, nagkakaroon po ng lakas ng loob. Yes. At lumalago ang gawain. At dito, ang nakikita, yung pagkilos ng Diyos. Kaya po, ito po dapat ang maging spiritual principle natin. Tandaan po natin, kung ano man yung kinikilala natin, yun ang lalago. What we celebrate, it grows. So focus po tayo sa biyaya at ang lalabas lang sa ating mga bibig ay puro nagbibigay buhay. At tayo po lahat, ang kilos natin ay magpapalakas ng pananampalataya. Yes. Kasi ano man yung ating kinikriticize, yung ating pinupuna, nadidiminish Parang ganito po kami ni G. Si G po kasi, pag parang nagda-drive kami, para maintindihan natin, nagda-drive po kami. So, malayo pa lang, wala pang aksidente nagaganap. Sa kanya, nagtatumban na kami, nasa emergency na kami. Tawa niya? Kaya po siya, ang tendency niya, tumigas.
Dahil kakanan kami. Pag kami magte-turn sa right, no? Tapos nakita may malayo pa na, may sasalubong na. Naisip na niya, tutumba kami, masasaktan kami. Kaya siya titigas. Sabi ko, hindi ako tumitigas, Anthony. Pero nararamdaman mo. Tama ba ako yung mga nagmumotor? Oh. Sabi ko, nagugulat ako eh. Wow, Anthony! Ano yun? Ano mo nakakasira ang diskarte, tama? Sabi ko, wag ka nang gaganon. Eh kasi natural na sa akin. Kasi wag ka nga naiintindihan natin. Kaya po yung mga negative na mga punan natin, nakapagpapahina ng lakas ng loob. Yes. Nakakapagpabagal ng paglago at pagkakataon ng Diyos na gumalaw sa ating iglesia at sa iyong buhay. Are we getting the point, guys? Andiyan pa po ba tayo? Bati-bati pa po ba tayo? Kaya po mga kapatid, no, parang halaman. Kapag lagi natin, ano ba itong halaman na to? Hindi na lumaki. Hindi na bumunga. Diba? Ano ba naman to? Paputol lang ata. So, ang tendency niya, nagiging ganun siya. Di pababayaan mo eh. Di mo didilikan, ayaw mo na. Pero kapag ang halaman, inalagaan mo, sinaga mo, minahal mo, lalago yan. Yung konting uy, salamat kahit paano umuusbong na. Kaya po mga kapatid, ang grace o biyaya, yan po ang pinakalente ng banal na spirito. Kapag wala tayo sa grace, makikita natin lagi, puro yung mali, yung mga kulang, mga dapat ginawa, dapat eto ganito. Pero kapag meron tayong biyaya, ang nakikita natin, basta di na bali kahit wala tayong ganito. Nakita naman natin, meron tayong naabot, meron tayong ginawa, meron potensyal na pwede tayong balikan. Naintindihan po ba natin? We see the potential. So we encourage, sige tuloy lang tayo, huwag tayong titigil, basta gawin lang po natin, magpatuloy tayo. So we build up. So point 3, no? Encouragement builds faith. Ang pagpapalakas ng loob, nagpapatibay ng pananampalataya at napapalakas ang bawat tao sa loob ng iglesia. Basahin natin ang Gawa 11:23. Siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Nakita niyo po, ang sabi niya, manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. So, ang tunay na encouragement, yung nagpapalakas po ng pananampalataya at nakapagpapatatag po ng commitment kay Lord. Okay? Pag po tayo lagi nagbibigay ng encouragement, so yung mga kapatid natin, titibay ang kanilang pananampalataya. Amen. Tatatag ang kanilang commitment sa Lord. Yes. At gumagawa ng matatag na miyembro. So makita po natin, so sa kasaysayan ng Israel kasi, paulit-ulit yung kanilang cycle. Lumilipat sila sa Diyos kapag nagkasala, babalik sa Diyos, tapos lalayo na naman, magsisisi, babalik. Okay? Lalapit sa Lord, lalayo, magsisisi, babalik. So ganun po yung cycle na yan. So, kitang-kita natin to sa lumang tipan, di ba? Kaya sa bagong tipan, sa New Testament, binigyan po ng kahalagahan yung manatiling tapat. Yun ang pinayon ni Barnabas sa mga mananampalataya sa Antioquia. Manatiling tapat. So, nagsisimula. Sabi niya, magsimula kayo at magpatuloy. Ito po ang gusto ng Panginoon dito. Yung tapat na hanggang dulo.
Yung tunay na katatagan ng pananampalataya, hindi po intro voice lang. Ano yung intro voice? Puro intro lang. Yung kanta na puro intro lang, hanggang simula lang. So, dapat po, nagpapatuloy. Kahit ano mangyari, kahit ano maramdaman, kahit ano masumpungan, ano man ang maging sitwasyon, mananatiling tapat sa Panginoon. Kaya nakita natin yung word insight, no? Pinagpayuhan. So, ano po yung word na to? To urge. To push forward, to be strengthened. So, hindi ito yung, okay lang yan, chill ka lang, okay. Ito po ay yung, tuloy mo yan, kapit ka kay Lord. Kaya yung pong text na manatiling tapat ng buong puso, hindi ibig sabihin half-hearted. Hindi yung seasonal kapag feel mo lang, kapag masaya lang, pag anniversary lang, pag Christmas lang. Hindi pag may blessing lang, kundi wholehearted devotion. Tapat sa lahat ng season, kay meron o wala, pera o bayong. Buong puso, buong buhay. Tapat sa Panginoon ay hindi damdamin lang. Ito po ay desisyon araw-araw. So, araw-araw tayong magdidesisyon na mananatili ako sa sinasampalatayanan kong Diyos. Ano man na naramdaman ko, ano man narinig kong salita, ano man yung nakita ko, ano man yung mga na-realize ko, I will still remain faithful to God. Amen. So, encouragement gives strength. Kapag po ang emotions natin ay mahina, kasi dumarating tayo, kahit po si pastor, may panahon po ako na ang emotions ko nasa mababa level. Hindi po kami superhero na lagi kaming ready to fight. Umiiyak din po kami, lumuluhod, hihina, tinatamad. I just want to be honest with you. So, kailangan din natin ng bawat isa na nagpapalakas ng loob. So, bawat isa sa atin, kailangan natin ng PCS. Kaya kailangan natin ng care ministry. Kaya binubuo natin yung care ministry ng church. Kasi ito po ay refleksyon at ang gusto ng Diyos na nag-ooperate sa ating lahat. Bawat isa nangangailangan. Amen po. Kaya po, sa 1 Samuel 30 verse 6, pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon. Pero isipin nyo, kapatid, kami po mga pastor ganito. Pinapalakas lang na, kasi syempre, sino pa mag-i-encourage sa amin, kundi sarili namin. Pag ako nang hina pa, pumunta ako dito, mahinaan yung aking, gusto nyo pong preaching? Panginoon, tapos na po tayo, magsiuwi na. Gusto nyo po ba ganon? Siyempre, kailangan ko po palakasin ang sarili ko. Pero what if, isipin nyo, kung maraming encourager, kung may mga Barnabas pa sa panahon ni David, mas lalong magiging malakas. Kaya napakahalaga po yung collab, hindi po yung binuo para lang kayo magkaroon ng happenings. Para magkaroon kayo ng mga boodle fight. Ginawa natin yung collab para ito po yung lugar na kung saan bawat isa sa atin ay magpapalakas ng loob sa bawat isa. Hindi to tapunan ng reklamo, hindi to tapunan ng mga anumang bagay, kundi ginagamit para sa ikalalakas ng bawat isa. Can you say amen to that? Amen. Kaya po, encouragement is not just words. Hindi lang yung basta salita-salita lang yan. It's who you choose to be. Halimbawa, sa bahay, kung kayo po'y magulang na nag-encourage, palakasin niyo po ang loob ng inyong mga anak. Ano ba yan, grade mo, anak? Para ka namang, sayang lang yung baon mo. Ano ka pa naman?
Ang tingnan po natin yung effort. Sige anak, kahit hindi ganyan ang grade mo, nakita ko yung pagpupursige mo. Dapat, kung kulang pa, tulungan kita para magpursige ka pa. Can we say amen to that? Yes. So, purihin po yung effort, hindi po yung resulta. Ang itatanim natin palagi sa kanila, ang tiwala sa Diyos. Anak, magtiwala ka sa Diyos. Kahit hindi ka naging honor ngayon, magtiwala ka. Hindi naman importante yung honor, ang mahalaga yung plano ng Diyos sa'yo. Magtiwala ka sa gagawin niya. Kung tayo po narito sa church, be the learned na nagpapalakas. Tayo po. Magbigay po tayo, kayo lead, naging leader tayo sa bawat isa. Magbigay tayo ng direksyon. Mag-cast tayo ng vision. Ito yung nakikita kung pwedeng gawin natin sa grupo natin. Natatanaw ko, mangyayari sa atin, ganito gagawin natin. Magpadala po tayo ng mga God's promises kaysa anong i-chat natin, kung ano. Kaya napapansin nyo, every day may sinachat ako sa grupo natin. Kahit walang nagre-reply, kahit walang nagla-like, ang importante doon, magnabasa ng bawat isa, baka lumakas ang loob, baka itong kailangan nila. Hindi po ako nagsasawa. Sana bawat isa sa atin ganon. Wala po nag-amen. Sige, ako na lang. So, wag ka lang po mag-manage, kundi dapat po mag-encourage. Sa mga kaibigan, be the voice na nagsasabing, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. Can we say amen to that? So, we need to encourage today. You never know. Kaya po alam niyo po yung aking Facebook. Dinedicate ko talaga siya sa Ministeryong Gabay sa Buhay. Kasi nakita ko, observe ko, napakarami pong tao na nawawalan ng pag-asa. Sana merong isa pong mensahe sila makikita online na magbibigay at magbabalik ng tiwala nila sa Diyos na may kapal. Kasi po ang encouragement para po siyang oxygen ng ating mga kaluluwa. Kung paano po yung oxygen na susustinahan ng ating buhay, yung pong encouragement, magpapalakas ng loob, masusustains yung buhay natin ng ating pong puso. So it gives life, it strengthens, it clarifies, it connects, and it helps us to grow. Point 4, no? Encouragement flows from a life filled with the Holy Spirit. Mangyayari lang po yung ating pong kalakasan pag punong-puno tayo ng banal na spiritu. Tingnan natin sa verse 24. Mabuting tao si Bernabe. At ano daw? Puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. Ano po makita natin dito? Hindi po kayang magbigay ng tunay na encouragement kung ikaw po mismo is spiritually empty. Pag pag po tayo walang connect sa Lord, pag wala tayong kinain na salita ng Diyos, at wala tayong naramdamang presensya ng Panginoon, hindi talaga tayo makapagbibigay ng lakas ng loob. Ang tunay na encourager, puspos ng Espiritu Santo. Kaya po makapagpapalakas ka ng loob, laganap ka ng kabutihan. Mahirap kasi, hindi po talaga tayo makagagawa ng mabuti sa atin. Hindi po tayo makakapag-PCS kung sa sarili nating kakayanan. Ang lagi mong makikita, yung kalimitasyon mo, yung wala ka, yung kulang ka. Pero kung ikaw po'y puspos ang Santong Espiritu, ang makikita mo, yung gagawin ng Diyos para sa kanila. Amen. Kaya po, ang context ito, sa Old Testament, ang Espiritu ng Diyos, kumikilos sa very specific. Halimbawa, kay Moses, kay David, kay Samson, di ba? So, sa kanila lang. At tapos, para sa isang specific mission lang. Nakuha natin. Pero nung sa New Testament, after po ni Jesus, yung Espiritu po ng Diyos, hindi lang po para sa mga leaders. At hindi po to temporary. Okay? Available po
ang kapangyarihan at kapuspusan ng Santong Espiritu sa bawat isang mananampalataya. Amen. So, hindi lang po ito limitado para sa bawat isa. Nagpapalakas, nagpapanatili ito, at nagpapabago. Kaya po, ang Israel from selective empowerment to universal knowledge and indwelling for believers. No? Dati, parang sa Old Testament, parang sa isang specific tao lang, propeta, tama na, natin. Yes. Pero sa New Testament, it's universal indwelling for every believers. Sa bawat isa. So, natapos ka man ng pag-aaral, hindi ka man marunong magbasa, wala ka man araw, wala kang yaman, wala kang pera, walang pangalan, available sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya makita natin dito, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya ng Diyos. So maraming tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nakita natin, anong karakter niya? Mabuting tao. Siya, anong source ng kanyang encouragement? Puspos ng Espiritu Santo. Ano yung pinaka-foundation niya? Pananampalataya. Napakagandang kombinasyon. Mabuting tao ka na, spirit-filled ka pa, tapos may pananampalataya ka pa sa Diyos. Ano magiging resulta nun? Buhay na may impact para manguna sa iba para kay Jesus. Kaya mga kapatid, hindi ka po magiging consistent encourager, kundi ka connected sa source na encouragement. Yes. Kahit na, kapag 2% battery lang, di ba? Hindi, pag 2% na lang yung battery mo, hindi na siya makikinabang. So, ganun din po tayo. Kapag ang level ng ating spiritual ay wala tayong may bibigay para sa Panginoon. So, you can pour out what you don't have. Kaya kailangan natin stay connected and stay filled. Parang cellphone, ayan o. So, kung gaano kaganda man ang phone mo, kung wala ka po magagawa kapag 2% ka na lang. So, spiritual principle, kung ano lang laman ng puso mo, yan po ang lalabas sa'yo. Kapag puno tayo ng stress, alam niyo lalabas? Puro reklamo. Totoo yan, kahit po ako. Hapon lang, kami aalis ni G. Na-stress ako kasi naghahabol na kami dun sa aming PT. Alam mo yung oras ng abdi peligro kami para, kasi pag na-late, nakakancel eh. Eh di, lumabas si G, di pa nakasapatos, medyas at sinanelas. Ay, teka, ano ba yan, Chichi? Sabi ko, na-stress ako. Kaya puro reklamo lumabas sa bibig ko. And that's very true. Napansin nyo? Pag na-stress ka, puro reklamo. Pag insecure ka naman, alam mo yun, pag insecure ka, pag halimbawa wala kang tiwala sa sarili mo, parang kinukompare mo sarili mo na mas maliit ka, mas mahina ka, criticism ang lalabas sa bibig mo. Hanapin mo yung mga mali ng iba, huhusgahan mo yung iba. Pero pag puro tayo ng spirito, ang resulta, puro encouragement. You see the good, builds others up, and brings life and hope. Ito mga practical steps po natin. No? Kailangan po, daily connected ka kay Lord. Kaya napakalaga po na nagbabasa ng Bible at nananalangin. Kaya yung pong SOAP na tinuro ko sa inyo, ay napakahalaga po yan. Hindi po yan isang bagay na opsyon sa ating buhay sa mananampalataya. Kaya nga po nagtsatsaga kami mag-print ng Bible reading to guide you, to encourage you to read the Word of God. So that in your SOAP, you will listen to the Spirit. You will learn. Ma-determine mo ano ang pilig ng banal na Espiritu at masusunod mo siya. So that, ang lalabas sa iyo maghapon, yung mga nabasa mo sa Bible.
You can speak life intentionally. So you cannot pour from an empty spirit. Kaya po, encouragement multiplies growth. Kaya lumalago po tayo. Tingnan natin sa Gawa 11:24. Kaya't maraming tao ang nadagdag sa Panginoon. Ang encouragement ay hindi lang po nagpapalakas ng isang tao. Nagpapalago ito ng iglesia. Gusto niyo po ba lumago ang church? Yes. So strong people build a strong church. So, ang Israel sa buong history, no? May panahon po na sila ay lumalago at may panahon silang nagde-decline. So kapag po ang leader nila wala sa Diyos, nagde-decline. So pag ang leader nila mahal ang Diyos, na lumalago sila. So leadership sa kanila yung kanilang spiritual climate. Depende kung sino hari nila. So sa panahon ni Haring David, united sila at malakas. Yung mga unfaithful kings, yung tumalikod sa kay Yahweh, nagkahati-hati sila at naging mahina, kaya nakukubkob ng ibang bansa. Pero sa Acts chapter 11, hindi hari ang dahilan ng paglago ng church. Hindi rin yung sistema. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Isang pamayanan na puspos ng espiritu at may encourager. Kaya po yung PCS na yan, dapat PCS sa loob at PCS sa labas. So hindi po sinabi na magaling ang preachers. Si Barnabas ay hindi sinabi magaling mag-preach si Barnabas, kaya dumami. Hindi rin po sinabi maganda yung program, kaya dumami. Ang sabi po, puspos ng espiritu. At hinimok niya ang lahat. Pinayuhan niya ang lahat. Kaya po ganun po ang ginagawa natin sa church. We desire everyone is filled with the Spirit of God. Amen. Kaya sa tuwing pagkakataon natin, tayo sumasamba, nag-aawitan, we bring everyone connecting to God so that the Lord will fill us with His Spirit. At kaya po sa sermon, ini-encourage ang bawat isa na manatiling tapat sa Diyos. And growth is not just about preaching, it's about building people. Kaya po tayo nag-aalagaan. Kaya sa loob ng collab, inaalagaan ang bawat isa. Binabantayan ng mga leader ang bawat isa. Para bawat isa sa atin ay lalakas, lalago para sa Panginoon. Kaya po encouragement, it creates an environment where people grow. Kapag lahat tayo nagpapalakasan ng loob, nagbibigay ito ng isang environment o isang atmosphere sa atin na lahat tayo lalago. Ang resulta, the people grow, lalago tayo mga tao, the church grows, lalago yung church, at ang Diyos, maluluwalhati. Kaya po, encouragement is the soil. Ito yung lupa na kung saan ang ating pananampalataya doon mag-uugat at magkakaroon ng bunga pagdating ng panahon. Naintindihan? So ang pinakalupa, yung encouragement. Kaya kailangan po, lagi po tayong tatapik ng balikat ng bawat isa. Kapag nakikita natin ang bawat isa, tila parang tatamlay-tamlay na. Para bang ilang linggo na, wala na. Hindi natin nakikita. Puntahan po natin, i-chat po natin. Kapatid, hindi ka na namin nakikita, kamusta ka na? Yung kaisang kamusta mo? Yung isang, yes, maging, ano po tayo? Isang aktibong mga mananampalataya na may pakialam sa isa't isa. Can we say amen to that? Kaya mula sa Israel, at isang ginamit ni God, isang encourager to the nations. Ang gusto ng Diyos, bawat bansa ay maabot. Kaya this week challenge, ito yung challenge ng Diyos sa atin. Mag-encourage tayo intentional.
Pag naalpi, ano ba, pagdating ng panahon, may oras ka, biglang naisip mo si pastor. Pastor, kamusta ka na? Biglang, kamusta po kayo ngayon? Inaalala kayo sa akin ng Panginoon. Pag-pray niyo na ako. Halimbawa, ang isa sa atin, naalala mo, biglang meron ka, ay, chat ko nga, pagdala mo ng verse, whatever. Can we say amen to that? Can we say amen to that? Kaya po everyday, si pastor, bawat group chat na meron akong ginawa, everyday meron. That's encouragement. So kung wala pa po kayo sa GC ng church, palagay po kayo, sabihin niyo po sa leader niyo, ilagay kayo. Para makakabasa. Kaya everyday, may reminder. Na-appreciate niyo po ba yun? O ayaw niyo na? Ayaw, tigilan ko na po. Sige, wag na po. Titigil na po ako. So magsalita po tayo na nagpapalakas palagi. Okay ha? At mag-build tayo ng tao araw-araw. Yan po ang challenge natin. Ang encouragement po kasi ang susi para sa pambihirang paglago ng in-life Christian Fellowship. So magpalakas, magsalita ng buhay, at mag-build ng tao. Extraordinary living starts with an extraordinary God. And it flows through ordinary people like us who choose to encourage. Manalangin po tayo. Hallelujah! We praise you, Jesus. We glorify your name, Lord. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat dahil po ikaw ang Diyos na kumikilos. Kahit hindi po namin nakikita ngayon, hinihingi namin na punuin mo kami ng iyong Espiritu. Linisin niyo po kami tulad na Barnabas, ng mga taong ginamit mo para palakasin ang iba. Sa family, sa church, sa trabaho, at gawin mo kaming daluyan ng buhay. At Panginoon, simula po ito sa amin ngayon, in Jesus' name, Amen. Sige po, tayo po dadako sa communion, tayo po lahat